Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, pauna mensahe po ninyo ay cut. At it's time to strike out on your own and relinquish your over-dependency on others. Ayan. So, now is the time, Scorpio, no? Panawagan ito sa inyo na parang matuto na kayong tumayo sa inyong sariling paa, no? At wag na kayong maging over-dependent sa ibang tao. Pwede rin naman kayong humingi ng tulong paminsan, pero hindi na yung aasa kayo sa kanila, no? Yung 100% iaasa mo sa iba, 'di ba? Kung ano man ang mga bagay-bagay. We have elk. Ayan, sabi dito, stand tall and maintain your dignity no matter what. And others will treat you with the respect that you deserve. Ayan, so, wag ninyong ibababa yung standards ninyo, no? To please other people. Wag ninyong ibaba yung sarili ninyo, 'di ba? Para lang mapagbigyan ninyo ang ibang tao. Kasi that way, hindi kayo makakakuha ng respeto from other people. 'Di ba? Wag ninyong sirain ang inyong dignidad or ibaba, no, yung level ninyo just to please other people. Tapos, hindi ka rin naman nila tatratuhin ng maayos. 'Di ba? Kaya, stand your ground, 'di ba? Stand tall, maintain your dignity, kahit ano man ang mangyari, that way, mas makaka-attract ka ng mga taong igagalang ka, irerespeto ka, 'di ba? Yung ganon. So, what else? Shark, trust your instincts to discern the truth of the situation. Yan. Magtiwala kayo sa inyong gut feel, no? Sa inyong intuition. Pagtiwalaan ninyo kung ano nare-receive ninyo mga impormasyon dyan. Kasi, yan ang tutulong sa iyo. Yan ang maggagabay sa inyo patungo doon sa kung ano man ang dapat ninyong makita, kung ano yung real score ng inyong sitwasyon, kumbaga, no? So, what else? We have peacock, let yourself stand out and be noticed. Ayan. So, wag na kayo mag-play small, Scorpio. It's time for you to unleash, 'di ba? Yung mga talents, skills, and gifts ninyo. Let yourself stand out. Okay? Wag kayong mahiya, no? Wala kayong dapat na ikahiya. Mas dapat na maging proud kayo ng kung ano ang mga talento, skills, and gifts ninyo, 'di ba? Or ano yung mga pwede ninyong magawa, lalo-lalo na yung mga bagay na pwede ninyong maitulong or pwede kayong makatulong sa ibang tao, 'di ba? So, unleash your talents, your skills, and gifts and share it with the world. What else? We have tortoise. You're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Okay? Kasi maybe you're all over the place. 'Di ba? You're all over the place. Kaya, iniimbitahan kayo dito to ground yourself. Okay? Para nang sa gayon, makabalik kayo sa sentro, makabalik kayo sa focus, mas makapag-focus kayo sa mga bagay na dapat ninyong pag-focusan, dapat ninyong bigyan ng pansin. Okay? What else? We have cheetah, get clear on your intention, stay focused, and move quickly to achieve your goal. Kaya kailangan ninyo na maging clear muna sa isip ninyo, maging sigurado kayo kung ano yung intentions ninyo, ano yung mga goals ninyo, ano yung mga dreams ninyo, para nga naman, 'di ba, makapag-isip kayo or maisipan ninyo kung paano ninyo ito i-navigate, paano ninyo ito mararating, paano ninyo ito magagawa, 'di ba? Otherwise, kung hindi niyo alam kung ano yung intention ninyo, hindi kayo sure, 'di ba? Kung ano yung dapat ninyong pag-focus, and then mahirap 'yon kasi paano kayo gagawa ng steps na marating ninyo yung goals ninyo if hindi kayo sigurado kung alin doon, alin ba, 'di ba? Yung uunahin ninyo, anong ipa-prioritize ninyo, ano nga ba yung gusto ninyo makita sa inyong true reality, hindi ba? Kaya naimbitahan kayo dito na get clear on your intention, and then ipag-focus kayo dyan and move quickly, mag-take action na kayo, 'di ba? For every opportunity na meron dyan,
i-consider ninyo yan, mag-take action na kayo para ma-achieve ninyo to. Diba? We have judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ayan. So, this is good. No, this is good na naiintindihan ninyo or maiintindihan ninyo na lahat tayo, iba-iba yung daan na tinatahak natin, 'di ba? Every one of us, 'di ba, has a unique path and iba-iba tayo din ng challenges na pinagdadaanan, 'di ba? Kaya hindi pwedeng i-compare natin yung buhay natin sa iba, hindi natin pwede compare ang sarili natin versus other people. Kasi iba-iba tayo eh. We're all unique in a way, 'di ba? Iba-iba tayo ng path na pinagdadaanan, iba yung challenges natin, iba-iba yung mga talents and skills and gifts natin, 'di ba? So what else? We have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Napakaganda na naiisip ninyo to, na marirealize ninyo ito. Kasi yung pag-fail natin sa isang bagay, yung hindi natin natupad, hindi natin nakuha yung gusto natin, makakatulong yan para sa atin, para mas lalo tayong magpursige. No? Yung failures na yan na nararanasan natin sa buhay, hindi yan para tayo ay sumuko. No? Hindi para sa tayo ay mag-give up na kasi nag-fail tayo. Hindi. No? Nandiyan yan para mas matulungan tayo, mas maging matatag tayo, mas maging resilient tayo, mas matuto tayong bumangon sa buhay, mag-bounce back sa buhay. 'Di ba? Yun ang purpose ng failure, para mas galingan pa natin, bumawi tayo sa mga susunod nating gagawin, sa mga susunod pa nating mga plano, 'di ba? Mas mas mag-effort tayo. 'Di ba? Bumawi tayo kung ano man ang pagkukulang natin diyan, ano sa tingin natin ang hindi natin nagawa. Then sa susunod nating endeavor or sa susunod nating mga ventures, bumawi tayo, gawin natin, mas galingan natin, mas pagbutihin natin, hindi ba? Kaya, a failure is an opportunity para sa atin, para mas lalo tayong gumaling or mas lalo nating galingan ang mga ginagawa natin. Mas matuto tayong bumangon sa buhay, mag-bounce back sa buhay. Diba? Yung ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Life. Namaste.